Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, na Panginoon Kristo at Gabay ng Kaliwan ng Kalibantan na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay huwag magpalit sa dyablo, pairali ng katarungan o ang mabuting balita mula sa katarungan at pananalig sa Panginoon Diyos at Panginoong Jesucristo. Ngayon babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa mga mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa 2 Tesalonica Kabanata 2, talatang 13 hanggang 18 po ang mensahe. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mapapahamak mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap ang katotohanan, pinubayan ng Diyos na sila'y malilito ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan sa lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Patuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 6 hanggang 7, ito po ang mensahe. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatuwiran walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga subail. Kaya huwag kayong makisangkot sa kanila. Pagpatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi mapagkunwari. Ang binhi ng kapayapaan ay iniasik ng taong maibigin sa kapayapaan ay namumunga ng katuwiran. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 17 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Huwag kayong gumanti sa masama ng masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal, paningin ng lahat. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong mag-iganti. Ipaubayan ninyo sa Diyos at nasusulat. Akin ang pag-iganti, ako ang gaganti sa lahat ng ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon sa linggong ito. Ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos at gayon din ang ating banal na Panginoong Jesucristo at Espiritu Santo. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon, gayon din sa banal na Espiritu Santo. So ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito na mula sa tema na huwag magpalinlang sa dyablo, pairalin ang katarungan sa Panginoon Diyos at Kristo Jesus. Ngayon ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay huwag tayong magpalinlang sa dyablo, sa demonyo o sa espiritu ng kamalian. So yun hanggang sa tayo ay tuloy yung magagaya ng maging sumail. So huwag tayong magpalinlang sa kanila. Pagkos ay manampalatayang noon Diyos at isabuhay ang mabuting balita mula sa pagpapairan ng katarungan. Sa buhay natin ang karunungan mula sa Panginoon Diyos upang tayo ay hindi malinlang ng espiritu ng kamalian o malinlang tayo ng dyablo, para tayo ay mahikayat sa paggawa ng hindi mabuti o taliwas sa nais at kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos, at tayo ay makasama nila na maparusahan sa impyerno pagdating or tayo ay mapahamak sa pamumuhay na ito. So yan ang gusto ng dyablo, tayo ay mapasama, tayo ay mapailalim sa kanila.
So tayo ay piliin natin sa pamumuhay na pinagkaloob sa atin ng ating manala Panginoon Diyos, tayo ay magpailalim sa ating Panginoon Diyos na may lalang ng lahat. Sapagkat yan ang gusto niya, na tayo ay lalangin tayo at tayo ay magkaroon ng magandang buhay sa ilalim ng kanyang paghahari bilang kanyang nilalang bilang Diyos, at binigyan tayo ng lahat. So ngayon ang kailangan natin ay tayo ay sumunod sa isang mahusay na kaloob niya, na pamamalakad at kalooban niya, para tayo hindi magkaroon ng pagduluhan o tayo ay mag-isip ng hindi mabuti, mag-isip tayo ng mataas para laban sa ating kapwa, o kagaya ng nangyayari sa ating pamumuhay na naranasan natin may taong gustong higit sa kapwa-tao niya, at kagaya nga ng mga demonyo, gusto niya higitan pa ang Panginoon Diyos. So hindi naman maganda yun, siya yung dumalang higitan siya, di ba? O ikaw, higitan mo yung tatay mo, di ba? Hindi naman maganda yun, anak-anak niya, di ba? So ikaw ngay binibigyan ng kalayaan ng Diyos, at parang yung mga magulang mo may kalayaan ka. So ngayon ay kaya tayo dapat ay mamuhay ayon doon sa mabuting balita, para tayo ay hindi malinlang ng espiritu ng kamalian. So hindi malinlang ng espiritu ng kamalian. So pinapaniwala tayo sa kasinungalingan, di ba? Unang-una yung kalayaan batadan, di ba? Pangalawa ay ano ba yung mga makapagbubulsod sa ating sa gawain hindi mabuti na tayo nalulundan ng mga kasama, di ba? So maraming mga bagay para tayo ay kayati ng kasama, di ba? Sa kahirapan niya, yan tayo nililang tayo ay kung ano-ano ang ating binubulsod sa atin ng mga kasama, para tayo ay manilang dun sa matulid na pamumuhay. So ngayon para yung mga panlilindang na yan ng mga demonyo, hindi tayo magpakasama o maging masama sa buhay natin yung mabuting balita. At tayo nga ay binibigyan ng Panginoon Diyos, at tayo ay minomold ng Panginoon Diyos yung puso at isipan natin, ang ating katawan, ang ating spirito, na tayo ay magkaroon ng spiritual na pamumuhay. Kapag yung pamumuhay lang natin sa pang-araw-araw, siyempre tayo ay vulnerable, tayo nasasaktan, tayo ay pwedeng magkasakit, tayo ay pwedeng mamatay anytime pag tayo ay mapapahamak, tayo ay magkakamali, diba? Sakit, disgrasya, o ikaw ay gawa ng masama ng hindi mabuti. So ngayon yung mga demonyo, gusto nila, ang gagawin nila ay ikaw ay nililangin nila, yung kanyang halimbawa, abusong hakbangin mo, mapoprotektahan mo yung sarili mo, diba? Mali naman. So ang Panginoon Diyos, para maprotektahan mo yung sarili, magpayaran ka ng pag-ibig, magpayaran ka ng umahala sa isa't isa. So ganyan tayo pinoprotektahan, niligtas ng Panginoon sa Kristo. So tayo ay magkakaisa, mabubuklod tayo sa pagkakaisa sa pagmamalasakit sa isa't isa. At hindi yung survival of the fittest, na gusto ng kasamaan, kaya abuso hakbangin para ikaw protektahan mo yung sarili mo. Hindi ganun. Kundi tayo ay mamuhay na may kapagmamahalan sa isa't isa. So yung lamang at hindi ganun nakikinig ka natin, kailangan mayroon tayo tagapagpasunod, kagaya ng Papa ng Diyos. So ngayon kung hindi natin masusunod yun, so sila yung gagawa ng pamamaraan para madisiplina yung mga tao. Tulad na yun sa buhay. So dahil hindi naman lahat ay nadisiplina ng ating simbahan bilang gabay, tao ay naniniwala at Panginoon Diyos mula sa gabay ng simbahan. So kahit na napakarami ng mga reliyon, marami pa rin yung naiinganyo sa paggawa ng Diyos. Kahit na naniniwala na nga sa Diyos, natitit pa rin siya yung mabuti, lalong-lalo na kararanas ng panghihirap, diba? Kaya hindi lang yun, huwag tayong papadaya doon sa kung sino yung kagaya nga, yung ginagawa ng demonyo, kapag sila ng ibang tao. So yung pangatwiran ng mga kabalbal, yung balbal na pangatwiran para sa pamumuhay, abusive way. Katwiran ko yun para halimbawa, kaya sinasabi ng Panginoon Diyos, ang gumanti ng masama sa masama, ganun yung ginagawa ng mga demonyo. Kapag gumagawa ng masama, babanatan mo lang. Kaya nga meron tayong pamahalaan, pero ginagawa mo, masama yung gusto mong iharap, diba? So ganun yung ginagawa. Protect themselves. Yung sa buhay pa lang yun. Halimbawa, or even though yung ari-arian mo para magkaroon ka, gagawa ka ng masama, diba? May mga ganun. So maraming bagay sa mundo ang nakapagtutukso sa atin sa paggawa natin sa mali pangatwiran. So
tayong kaloko sa ganun para hindi tayo gumawa nung mali at hindi makadiyos na gawain. Even though hindi nakakasunod din sa pamahalaan. So yan, kaya tayo ay mamuhay ayon tuwiran, makatarungan na pamumuhay mula sa Panginoon Diyos o matuwid na pamumuhay. Sa gayon, hindi tayo malinin ng demonyo kung tayo ay mayroong karunungan mula sa Panginoon Diyos, mula nga dyan sa pagkasabuhay ng mabuting buhay. So, ilan dyan sa mga tama, mamuhay tayo ng may pagmamalasakit kapwa, tayo ay mahinahon, tayo ay yung may bigin sa kapayapaan. Yan, ibigin sa mabuti. So, yan yung mga at meron tayong malinis na pamumuhay. So, yun yung gusto ng Panginoon Diyos na pamumuhay natin. So, ngayon kung yung mga demonyo kasi, yung evil, gusto nila magulong pamumuhay, digmaan, survive the crisis, di ba? At mga ano. So, ang Panginoon gusto niya maging mapayapang pamumuhay. Yun yung gusto ng Panginoon Diyos. Kapag ang isang tao mahilig yung sa mga sa mga karahasan para lamang mabuhay ay protektahan ng mga sarili, hindi yun ang maka-Diyos na ano na nais niya. So ang Panginoon Diyos ay nagpipilitan na ang Panginoon Diyos ay may paano na yung mga tao mga nagkakamali, siyempre parurusahan, didisiplinahin para sila ay bumuti. Mayroong tao kasi na talaga namang kumakalaban sa Diyos. So kung ayaw nila sa pamahalaan nila, sumalino yung ang posisyon nun. Pag ikaw ay ayaw sa pamahalaan niya, ayaw mo sa pamahalaan bilang nila lang doon ka sa impyerno. So ngayon, sa pamumuhay nito, kailangan masunod ka kung gumagawa ka ng masama. Diba, didisiplinahin ka sa pamahalaan, gugulong ka, diba? So ngayon yung ating mga Panginoon Diyos, mula ng Panginoon, so kung hindi nila nakakataon, hindi nakakamali, at hindi basta kakayan mo, pag bumibigyan ng kamali, papatayin ka agad sa utusan ng Diyos. Pag ganito ka ng kamali, pabayin ka, kaya yung panahon nun sa Israel, kapag ikaw ay gumawa ng mali, papatayin ka agad doon. Doon sa kautusan ni Moises noon, binibigyan ng Diyos. So ngayon, pinatawan na tayo ng Panginoon sa Kristo, binibigyan tayo maraming pagkakataon. At meron tayong pamahalaan kung saan ay ito rin ay mahusay din ang pamahala kung